you had cases that had something to do with, bullying, etc. Ano ang nangyari, Yasmin? Dinimanda mo ang eskwelahan, nireklamo Nireklamo ko sa DepEd. Until now, nandun lahat ng pruweba, including mga pictures, videos, convos, lahat na sa kanila na, Tito Boy. So, ako happy ako kasi I did my role as a parent. Dahil ito talaga yung gusto ng anak ko, ireklamo sila. Gusto ng bata. Gusto ng bata. Siya yung nagsabi sa akin. Tama ba yung aking naalala na siya'y nabully dahil hindi lamang siya nag-respond doon sa... ang daming nangyari. Like sabi na, for example, yung mga water bottle niya kinukuha sa bag, babalik after 2 weeks, and then ginang up, ayaw palabasin para kumain. Alam mo yun? Tapos, napagkaisahan. Saka nandun na premeditated na parang pinagplanuhan na nila, tapos lumalayo na siya the whole time, pero pinush pa din nila. Did you hear the side of the parents? Yeah, oo. Anong ang sinasabi? Syempre, i-defend nila yung gusto nilang i-defend. So ngayon nag-aantay ka ng desisyon galing sa DepEd? But Tito Boy, ang isa sa mga natutunan ko dito talaga, based on experience talaga, napansin ko kasi yung mga schools, what they do is, pag nagkakaroon ng incident, pag nagre-release sila ng statement or legal statements dyan, lack of empathy and compassion. Yun ang nangyayari. Lack of empathy and compassion? Oo. Yung mga statements nila, okay? Ang dapat kasi sa mga eskwelahan, meron silang open communication, dapat we work hand in hand. Kasi pinapasok ng mga magulang yung anak nila sa school, supposedly, kayo ang second parent, yan ang second house, to keep your child protected. Pero kung hindi nila magawa yun, di ba, nagre-release sila ng statement na bully in nature, what do you expect? Yung parang mga breeder kayo ng mga bullies dyan. Okay. Yun ang mangyayari sa inyo. Alfie, ikaw? Ako naman, Tito Boy, pagkakaiba lang sa sitwasyon nila is nangyayari sa amin outside the school. Kaya nagkukumahog kami ngayon maghanap ng justice for my son. And kasi nangyari to sa mga swimming trainings at swimming competition, yung anak ko nilulunod several times. Na kahit na anong lapit namin, kahit na anong appeal namin doon sa magulang, binabaliwala kami, ginagaslight kami. Okay. Na-dismiss ito dahil, hindi, ano ang sabi? Dinimanda namin yung magulang kasi outside the school Right, okay. So, responsibility nila, nandun sila sa mismong event na medyo may ginawang hindi maganda sa anak ko. Tapos talagang binuli. Were you also in the event? I was there in the event. Okay. Lumapit ako sa magulang, dinismiss din ako. Alright. So, kung lumapit ka na sa magulang, dinismiss ka na bilang parent ng nabully, lumapit na ako dun sa swimming team, lumapit na kami sa Philippine Sports Commission, pagkata sa PAI, Philippine Aquatics Incorporated, tapos wala na kaming choice. Sino pa tatakbuhan namin? Learning na yung anti-bullying law inside the premises of the school lang. Okay, and the case was dismissed on the ground, on what ground? Actually, parang nagagaslight din yung situation namin kasi parang sinasabi doon, in general, with due respect to the processes, na sinasabi parang larong bata lang daw. At doon ako nasaktan. Parang, larong bata ba to? Kung nilulunod yung anak ko tapos ma-injure siya. Diba? Of course, it is nothing compared to what happened in Tacloban, pero what happened in Tacloban was preceded by little acts of bullying na pinalampas, hinayaan, kinunsinte. Oo. Final message, maikli lamang, sa mga magulang na nagmamasid. Sa mga magulang po na nagmamasid or sa mga magulang din po ng mga nabully, hindi po kayo nag-iisa. And we have to fight this out together. Okay. And wag niyo pong iisipin na helpless tayo. Meron at meron po tayong matatakbuhan. And kailangan labanan natin talaga ang pang-aapi at pang-aabuso, ang pang-alipusta. Yasmin, go ahead. Sa mga magulang, maging mapanuri kayo sa pag-select nyo ng school. Hindi yung parang magse-select lang kayo dahil sa pangalan. Hanapin nyo yung policy nila, handbook nila sa kayo mga past incidents nila at paano nila hinandle.